Hello mga kadilim, welcome sa Madilim na Sulat. May mga konting katanungan lang kami bago natin simulan yung kwento. Naranasan niyo na bang maghintay ng huling biyahe? Paano kung ang jeep na huminto sa harap mo, hindi na pala bumabiyahe para sa mga buhay? Ngayong gabi, may ikikwento kami na baka magpabago sa paraan ng pagsakay mo sa huling jeep. Patayin ang ilaw, isuot ang headphones, at siguraduhin hindi ka nag-isa. Dahil ito ang Huling biyahe biyahe ng Jeep 27. 27. Alas 11:30 ng gabi sa EDSA, walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan. Humupa na ang traffic at halos wala nang dumadaang sasakyan. Dito natin makikilala sina Ramona at Jen, dalawang pagod na call center agents na naghihintay ng masasakyan pa uwi. Sa mga susunod na eksena, unti-unting mabubuo ang tensyon at ang misteryo ng gabi bago pa man dumating ang kinakatakutang Jeep 27. Grabe Ramona, parang gusto ko nang bumalik sa office tapos matulog na lang sa pantry natin. O kaya dito na lang mismo sa bangkito ng waiting shed. 3 araw na kasi ko puro OT. Yung likod ko parang bibigay na talaga ng mga oras. Wala man lang dumaang jeep, kahit taxi wala. Nung klaseng EDSA to. Naku, te. Wag mo na akong simulan sa mga ganyan. Buti ka pa nga may pa-OTP yung account nyo. Ako, puro iRead customers pa nga. Bumagsak pa QA ko kanina. Tapos, ang daming trabaho na parang thank you lang ang sweldo ng mga bakla. Kaloka. Kanina pa ako nakatayo rito. Yung heels ko parang bumao na sa semento eh. Hindi na kinakaya ng art ng paa ko tong 3-inch heels na to. Ang ingay mo naman. Naan mga boses mo, baka may mga hold-upper dyan sa madilim na kanto. Tingnan mo nga yung paligid natin, ang dilim-dilim. Patay pa yung street light sa tapat. Ano na bang oras sa phone mo? Bakit tingnan nga? Kanina pa nangangalay ang mga binti ko. Tsaka gusto ko na talagang humiga at pumikit. Ay, shoota. 11:20 na te. Last jeep na talaga sana papuntang monumento ang pag-asa natin. Kapag wala pa, mag-aangkas na naman tayo nito. Magpapabook na ba ako? Kahit may surge fee, papatusin ko na. Bahala na kaysa naman abutan tayo ng madaling araw dito. Pasa ko dyan. Nung nakaraan nga, halos mahulog ako sa motor. Akala ko tuluyan na ako magiging unicorn at magpa-fly away na lang sa rainbow. Sa bilis ba naman magpatakbo ng rider? Tsaka tingnan mo naman yung kalsada oh. Bahang-baha na. Madudulos lang tayo kapag nagmotor tayo ngayon. Gusto ko pang mabuhay no, Ramona. Ay, oo nga no. Sa bagay. Ayokong masira ang outfit ko. Bago pa naman tong blouse ko. Nabili ko lang sa ukay kanina. Pero te, seryoso. Bakit parang ghost town ang EDSA ngayon? Wala man lang dumadaang truck o bus? Kahit private car, wala. Parang tayo na lang ang naiwan sa Maynila. Baka rin kasi dahil sa lakas ng ulan. Binabaha na rin yata yung bandang monumento kaya walang bumabiyahin ng mga jeep. Maghintay na lang muna tayo ng konti pa. Tapos kapag wala talaga by 11:45, maglakad-lakad na tayo pabalik sa office. Magtitiis na lang ako sa lamig ng aircon sa sleeping quarters kesa naman lamukin tayo rito, uso pa naman dengue. Mula sa madilim at binabahang bahagi ng kalsada, isang matandang babae na may bigpit na lumang bayong ang biglang lumitaw. Basang-basa ang kanyang mga paa at tila lumulutang ang kanyang paglalakad papalapit sa dalawa. Mga anak, pasensya na sa abala. Dito ba ang pila papuntang monumento? Ay palaka, nakakaloka ka naman, Nay. Ginulat mo ang beauty ko. Saan po kayo nanggaling? Parang kabuti po kayong sumusulpot. Pero, opo, dito po ang sakayan. Kaso te, ay
I mean, Nay, matagal na kaming nakastandby dito ng kaibigan ko. Wala pong dumadaan. Inanod na yata ng baha ang mga jeep eh. Meron pa. Hintayin nyo lang. Darating din ang 27. Aha? Anong 27? Rota ba yun? Kasi usually MCU, Monumento, yun lang ang nakasulat sa mga karatula. Wala naman akong alam na jeep na numero lang ang pangalan. Hindi iha, numero ng jeep. Nakasulat sa itaas ng salamin. Paparating na iyon. Kapag iyon na dumating, pakiusap ko sa inyo, huwag na huwag kayong sasakay. Maghintay na lamang kayo ng umaga o maglakad pabalik sa pinanggalingan nyo. Bakit naman po, Nay? May hold-upper ba sa jeep na yun? May modus ba silang bago? Naku, Ramona, itago mo nga yung mamahalin mong phone. Baka mamataan tayo eh. Mas gugustuhin nyo pang makaharap ang hold-upper kaysa sumakay doon. Hindi lahat ng sakay ng jeep na iyon ay humihinga pa. Siya, sige. Aalis na ako. Mag-ingat kayo. Sana. Taray ni Lola, no? May parido. Urban legend yarn. Hayaan mo na siya, Jen. Baka nalipasan lang ng gutom o nag-skip ng gamot niya sa maintenance. Pero ang bilis niyang maglakad, te. Nawala agad doon sa may poste, oh. Parang nilamon ng dilim. Nakakilabot naman yung matandang yun. Bakit kasi sa dinabi-dami ng pwedeng sabihin na nanakot pa? O baka baliw lang yun na nag-iikot-ikot sa kalsada. Pero aminin mo, tumaas balahibo mo, no? Kasi ako sobrang kinabahan sa boses niya. Ay, nako, te. Huwag mong idaan sa ganyan. Baka maihi ako sa takot dito. Wala pa naman akong dalang pamalit. Habang pinag-uusapan nila ang kakaibang matanda, mabilis na tumakbo papalapit sa waiting shed ang kaibigan nilang si Ron. Basang-basa siya ng ulan at halos mawala ng hininga sa pagtakbo mula sa kabilang kanto. Boss, mga boss. Ay, may jeep na ba? Kanina pa ako naglalakad mula sa kabilang kanto eh. Ay, Beshi, bakit mukha kang basang sisiw? Wala pa rin hanggang ngayon. Mukhang minala sa mga bakla ngayong gabi. Saan ka ba galing at ganyan ang itsura mo? Mukha kang nilublog sa imburnal. Nag-withdraw lang ako doon sa kabilang ATM. Wala kasing laman yung malapit sa office eh. Tapos paglabas ko ng 7-Eleven, biglang bumuhos yung ulan. Ay, ayos ah. Dito na lang siguro ako titira. Mag-a-apply na ako ng housing loan sa Pag-ibig para dito sa waiting shed. Seryoso, ang creepy ng lugar na to. Walang dumadaang jeep or sasakyan. Mabuti pa ngang mag-apply ka na ng loan. Wala nang biyahe oh. May matanda ang nagsabi kanina lang, di ba Ramona? May Jeep 27 daw na paparating. Ano daw yun? Huwag daw sasakyan. Ewan, multo daw eh. Talaga? May multo? Eh kung multo ang driver, baka libre na ang pamasahe. Hindi na ako mamomroblema sa barya, no? Oh, bakit ang seryoso nyo? Nakakatipid nga tayo, oh. Baliw ka talaga, Ron. Hindi ka nakakatawa. Eh, paano kung hindi tayo ibaba? Paano kung iuwi tayo sa sementeryo? Charot. Pero seryoso ang bigat ng aura ng matanda. Parang amoy kandila siya na ewan. Alam mo yung amoy ng patay na bulaklak sa burol? Ganon. Ang dami mong alam, Ramona. Baka galing lang sa simbahan yun tapos naulanan. O kaya nagbibenta ng sampagita. Tsaka anong oras na ba? Gutom na ako eh. Wala namang bukas na karinderya sa tabi-tabi. Siyempre sarado na lahat, Ron. Dahil tingnan mo nga may baha. Maghintay ka dyan. Tayo na lang yata ang 3 buhay na tao dito sa EDSA ngayon eh. Kung magugutom ka, lunukin mo muna yung laway mo. Sa kalikitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang cellphone ni Ramona. Isang masiglang tawanan ang namayani sa pagitan nilang tatlo na unti-unting lulunurin ng isang napakalakas na kulog. Isang tunog na magtatago sa isang malagim na trahedya. Wait lang mga te may tumawag sa akin. Anong number? Ay, baka yung delivery boy to nung in-order ko sa Shopee. Naligaw yata.
Ah, hello? Sino to? Hello? Ay, walang sumasagot. Hmm, baka stalker ko to mula sa kabilang floor. Naku, sabi ko na nga ba, iba ang ganda ng mga bakla. Hmm, stalker ka dyan. Baka maniningil ng utang. Tingnan mo nga oh, tawa ka ng tawa, nag-smudge na yung makeup mo. Mukha kang panda na nabasa sa ulan. Tama na nga yung kalokohan yung dalawa. Ang lalakas ng boses nyo. Ang sakit nyo sa tenga. Nahihilo na nga ako sa pagod, tas ganyan pa kayo. Baka may makapansin sa atin dito. Kasi naman, to si Ron, ang lakas mang asar. Ingit ka lang kasi wala kang stalker. Hello? Hello po, kuya? Sino ba kasi? Sabihin mo, nandito ako. Handang ipagtanggol ang puso mo. Mula sa mga maniningil ng utang. Ron, tigilan mo nga yan si Ramona. Baka boss na natin yung tumatawag ah. Huwag kayong masyadong malikot. Ang lapit nyo na sa kalsada oh. Shoota ka talaga, Ron? Hindi ko na carry tong... Matapos ang nakakabinging kulog, napuno ng usok at makapal na hamog ang kalsada. Walang nakapansin sa kanila na nag-iba na ang ihip ng hangin. Mula sa dilim, dahan-dahang lumitaw ang dalawang maputlang ilaw ng isang lumang jeep. Umuugong ang makina nito na tila hirap nang umandar. Ay, shoota. Ano yun? Ang lakas ng kidlat na yun ah. Muntik na akong atakihin sa puso. Parang tinamaan yung poste sa likod natin ata. Teka, nahilo ko bigla doon ah. Parang may pumalo sa ulo ko na ewan. Ang sakit ng batok ko. Tsaka parang nag-iba yung amoy ng hangin. Parang kalawang. Oh, ayan. May dumating ng sasakyan. Ay, ayos. Sa wakas. Halina kayo, umakyat na tayo. Ang lamig sa labas eh. Nanginginig na yung tuhod ko. Sabi ko sa inyo, may dadaan pa eh. Ay, tumigil na nga kayo. Nandyan na yung jeep oh. Eto na yung sasakyan natin. Pero, kupas na green. Basag pa yung isang ilaw. Tapos, ang dilim sa loob. Teka, Jen, tignan mo yung numero sa taas ng salamin ng driver. 27? Yan yung sabi nung matanda kanina. Huling biyahe, jeep, 27? Ano ngayon? Sasakay ba tayo? Magpapakapatsikol tayo dito sa ulan. Nangangatal na yung ngipin ko sa lamig eh. Tara na! Kahit nanginginig sa kaba at may hindi maipaliwanag na bigat sa dibdib, napilitang sumunod si Ramona kaysa maiwang mag-isa sa madilim na kalsada. Pag-akyat nila sa bakal na hakbangan ng jeep, sumalubong sa kanila ang isang malamig at magbahong hangin. Amoy ng lumang damit, formalin at basang simento. Monumento. May sasakay pa ba? Larga na. Huling biyahe. Andar na. Kami po, kuya. 3 po kami. Dito na kayo umupo sa tabi ko, Jen, Ramona. Pumasok na kayo sa loob para hindi kayo maambunan. Uy, dahan-dahan naman sa pagtulak ron. Natutulas yung sapatos ko sa sahig. Bakit parang may lumutong sahig nila? Ang dulas, At ang bantot ng amoy. Shh, huwag na kayong maingay. Nakakaya sa ibang pasahero oh. Dito tayo banda oh, malapit sa exit. Magkakatabi tayong 3 para makasandal ako ng maayos. Pwede ba kayong umusog ng konti? Ang sikip naman, grabe. Ang dami palang sakay. Akala ko tayong 3 lang. Oo nga eh. Parang kanina wala naman tayong nakitang tao sa loob bago tayo sumakay. Ngayon, halos puno na yung kabilang side. At tignan mo sila oh. Nakayuko lahat. Baka hindi lang natin napansin dahil madilim yung labas kanina. Umupo ka na nga lang dyan, Ramona. Yakapin mo yung bag mo, huwag mo nang pansinin yung iba. Opo boss, eto na, uupo na po. Kuya, larga na, uwing-uwi na po kami. Ang Jeep 27 ay patuloy na bumabiyahe sa isang kalsadang tila walang katapusan.
Unti-unting mapapansin ng tatlong magkakaibigan ang mga nakapangingilabot na detalye sa loob ng sasakyan. Wala silang makitang ilaw mula sa labas. Hindi na ito isang simpleng biyahe pauwi mula sa trabaho. Isa na itong biyahe patungo sa isang destinasyong hindi nila inaasahan. Grabe. Parang bawal huminga dito sa loob ah. Bakit nakayoko silang lahat? Nakakabingi yung katahimikan nila. Ni walang nagsiselfone no? Kahit yung sikat na radio station kapag gabi, hindi naka-on sa unahan. Sabi ko sa inyo eh, ang bigat ng vibes dito. Tingnan niyo yung nurse doon sa unahan no. Kanina pa nakatulala sa kawalan. Hindi man lang kumukurap eh. Tapos yung matanda sa dulo. Teka, shoota dyan. Si Lola Nena yun ah. Yung kumakausap sa atin sa waiting shed. Ha? Paano siya nakasakay? Umalis siya bago pa dumating tong jeep. Imposible naman yata yun, Ramona. Baka kamukha lang. Madilim eh. Tsaka tingnan mo, yung batang katabi niya, ang putla-putla ng balat. Nakatitig lang sa bintana na parang estatwa. Gabing-gabi na may batang biyahero pa. Lahat na ba? Nakasakay na. Andar na tayo ng tuloy-tuloy. Kumapit kayong mabuti. Boss, magkano na po pamasahe ngayon hanggang monumento? 20 na ba? Kasi ibabayad ko na tong hawak ko bago pa ako antukin. Hindi nagbabago. Pareho pa rin. San banda hindi nagbabago, boss? Kasi kanina sa sinakyan ko papuntang shift natin sa call center may dagdag na. Boss, kinakausap kita. Sungit naman. Dinadaan ako sa silent treatment. Parang ex ko lang na. Huwag kayong maingay. Nagising niyo na ang mga natutulog. Sorry po ate. Sorry po ate nurse. Pasensya na po. Ganito lang po talaga boses ng mga bakla. Medyo megaphone na nakalunok ng mic. Matagal na po ba kayong sumasakay dito? Parang kabisado nyo na yung mga tao eh. Matagal na. Halos gabi-gabi. Wala namang ibang masasakyan pabalik. Huwag mo na ngang kausapin yan, Ramon, ha? Parang galit yata sa mundo. Baka galing sa duty. Hayaan mo na nga. Mula sa likuran ng jeep na nababalot ng anino, isang lalaking nakaunipormeng kupas ang biglang lumitaw. Wala silang narinig na sumakay ito. Wala rin silang napansin na may kasama ang driver kanina. Oo, pamasahe po. Magbayad na ang hindi nagbabayad. Ay, palaka. Saan galing yan? Wala namang konduktor kanina nung umakyat tayo ah. Nasa likod lang natin siya bigla. Relax. Baka nakasabit lang kanina sa labas. Kuya, 3 po hanggang monumento. 100 to boss. Bakit hindi mo ako kinukuha? Wala ka bang barya? Boss, nangangalay na yung kamay ko. Kunin mo na. Para hindi ko naiisipin yung sukli. Hindi namin kailangan ng pera. May kapalit ang bawat biyahe. Kapag oras na, kukunin din namin. Anong klaseng joke yan? Libre ba to? Boss, ibababa ko na nga tong pera ko. Ang weird mo. Marketing strategy ba to ng mga jeepney driver ngayon? Kapag nanakot, libre pamasahe? Anong kukunin niya? Bakit parang iba yung ibig sabihin ng konduktor? Ayoko na dito. Gusto ko nang bumaba. Ramona, na-stress na ako sa sinabi ng konduktor. Subukan mong tawagan ng mama ko. Sabihin mo ipasundo tayo kay Tito sa may Monumento Circle. Bilisan mo. Kinakabahan na ako ng sobra. Wala akong signal. Smart ako, diba? Dead spot to. Kanina, meron nung tumawag yung number sa akin sa waiting shed. Bakit ngayon, kahit isang bar wala? Akin na nga ang phone ko. Naku, wala rin sa akin. Wait lang. Subukan kong i-airplane mode tapos ibabalik ko.
Wala pa rin. Kahit GPS, loading lang. Paano nawala ng signal sa kalagitnaan ng EDSA? Hindi naman tayo pumasok sa tunnel Ah, Sinong tumawa sa likuran? Nakayuko lang naman silang lahat Pwede pong makiusap kung sino man yung ng trip dyan, itigil nyo na. Nakakapagod na yung araw namin, huwag nyo nang sabayan. Ay, Jen, Ron, huwag kayong lilingon. Parang awa niya na, tumingin lang kayo sa labas. May nakikita ako sa refleksyon ng salamin doon sa harap ng driver. Ano yun, Ramona? Huwag mo kami tinakakot dyan, ha? Yung bata, nakatalikod siya sa atin, di ba? Nakaharap siya sa bintana sa labas. Pero sa salamin sa harap, nakangiti siya na malapad sa atin. Nakatitig siya sa atin. Kitang-kita ko yung mga ngipin niyang maitim eh. Oh my gosh, Ramona. Nakikita ko rin yung bata sa salamin. Nakaharap siya sa atin doon pero nakatalikod dito sa upuan. Paano nangyari yun? Ano bang sinasabi niyo? Baliw na ba kayo? Wala naman Nakatingin lang siya sa bintana Pinagtripan niyo ba ako para matakot ako? Kasi hindi effective. Sa salamin, Ron. Huwag kang lumingon sa kanya mismo. Sa salamin ka tumingin. Hala. Nakaturo siya. Nakaturo yung bata sa likuran ko. Bakit? Ron, may lalaking nakatayo sa likod mo. Kanina wala yan dyan eh. Basang-basa siya. Tumutulo pa yung tubig mula sa buhok niya papunta sa sahig. Ang putla-putla ng balat. Tsaka parang na-drain yung dugo. May bakante pa ba? Meron ba? Pasok ka. Umupo ka rito sa tabi nila. Boss. Paano nakapasok yan? Hindi naman tayo minto Kanina pa tayo maandar. Walang pumara. Walang uminto. At bakit basang-basa siya? Hindi naman umuulan dito sa loob. Sagutin mo ako anong klaseng biyahe ito. Anak, anong oras ka umalis sa trabaho? Mga alas 11 po, Lola. Bakit po, Nay? Tulungan niyo po kami. Gusto na namin bumaba. Anong oras kayo sumakay ng jeep na ito? Mga 11:26 po ng gabi bago pumagsak yung malakas na kulog. Kasabay nung tumawag sa cellphone ko. Hindi pa sana. Kung 5 minuto lang sana ang hinintay ninyo sa waiting shed, iba sana ang nasakyan nyo. Iba sana ang naging kapalaran yung tatlo. Ano pong ibig nyo sabihin? Paanong naging ibang kapalaran namin kung hindi kami sumakay dito? May mga biyahe na hindi para sa mga buhay iha. Mga biyaheng sumusundo lang sa mga kaluluwang hindi pa makatawid. Dahil hindi nila alam na wala na sila. Nay, kanina pa po kayo parang may alam. Pwede bang diretsuhin nyo na kami? Multo ba kayong lahat dito? Bababa na lang kami. Ayoko nang sumakay dito. Hindi po kami patay. Uwing-uwi na kami. Hindi pwede. Hindi na humihinto ang jeep na ito hanggat hindi nakakarating sa huling hantungan. Masyado na kayong malayo para bumalik. Hindi. Hindi ako naniniwala. Wala akong pakialam kung anong sasabihin nyo. Buhay ako. Boss, para. Kuya, bababa na kami. Dito lang po sa tabi. Ihinto nyo nga to. Ako na. Lalapit ako sa harapan. Papatigilin ko to. Kuya, excuse me. Dito na lang kami bababa. Buksan mo yung pinto. Hahawakan ko na tong balikat mo para pakinggan mo ako. Hindi mo kami pwedeng i-kidnap dito. Ron, shoota. Huwag mong hawakan. Huwag ka lumapit dyan. Hindi. Hindi tao ang nahawakan ko. Parang yelo. Parang bangkay na ilang araw nang nakababad sa morgue. Jen, Ramona, tinan niyo siya sa salamin. Bakit, Ron? Anong nakita mo? Tingnan niyo yung mukha niya sa salamin. Wala siyang anino. Wala ring itim ang mga mata niya. Puti lahat. Tumutunog yung phone ko. Wait lang. Ay, alarm ko. Alarm ko to para uminom ng kape pag uwi. 11:27 ng gabi. Paano 1 minuto pa lang nung sumakay tayo? Kanina pa tayo umaandar Dumating na tayo.
Nandito na ang huling hinto. Huling babaan. Bumaba na ang lahat. Sa labas ng jeep, wala na ang maingay at maulang EDSA. Ang bumulaga sa kanila ay isang malawak, madilim at maulap na lupain. Ito na ang huling yugto ng kanilang biyahe kung saan mabubunyag ang malagim na katotohanan ng gabing iyon. Wala nang takas at wala nang babalikan. Ayan, huminto na. Pero walang syudad dito. Walang mga building, walang ilaw. Isang malaking arko lang na gawa sa bakal at bato. Tapos puro krus. Libingang bayan ng San Bartolome? Sandali, sementeryo? Bakit mo kami dinala sa sementeryo, kuya? Ibalik mo kami sa monumento. Hindi kami nakatira dito. Huwag kayong bababa. Dito lang tayo sa loob ng jeep. Baka kung anong gawin nila sa atin sa labas. Baka sindikato to ha. Kunin yung organs natin. Jen, anong sindikato? Nakita mo ba yung mata ng driver kanina? Puti lahat. Multo yung nagmamaneho sa atin. Huwag kayong gagalaw. Hawakan niyo ang kamay ko. Sabay tayong bababa. Hindi pwedeng magkahiwalay tayo dito. Ron, natatakot ako. Ayokong bumaba. Papa Jesus, help us please, Lord. Magsisimba na po ako every Sunday. Huwag niyo lang po kaming pabayaan dito. Ramona, tingnan mo. Yung babaeng nakaputi. Naglakad siya papunta dun sa lumang puntod tapos naglaho siya. Literal na naging usok, te. Oh my God, yung nakabarong din. Lumusot siya sa lapida na parang hangin. Pati yung nurse, yung bata. Lahat sila nawawala pagtapak sa sementeryo. Multo silang lahat, Jen. Sumakay tayo sa jeep ng mga patay. Tayo na lang titira dito sa labas. At si Lola Nena. Lola Nena. Paano tayo makakaalis dito? Tulungan mo po kami. May alam ka sa nangyayari, di ba? Gusto ko nang umuwi sa mama ko. Makinig kayong mabuti. Huwag na kayong matakot, mga bata. Hanapin niyo ang pangalan niyo sa mga puntod na ito. Ito ang dahilan kung bakit bumabiyahe ang Jeep 27 at kung bakit kayo napili ngayong gabi. Basahin mo ang lumang diaryong ito, Iya. Matagal ko na itong tinatago para sa gabing ito. Panahon na para malaman nyo kung ano ang totoo. 7 pasahero patay sa pagbangga ng Jeep 27? Petsa Hulyo 27, 1999? Bakit mo pinapakita sa amin to, Lola? Ano to? 7 pasahero? Tayo rin? 7 buhay na pasahero kanina nung una tayong sumakay bago dumami yung mga multo? Ikaw, ako, si Jen, yung nurse, yung matanda na katabi ng bata, yung konduktor at yung driver. Hindi. Nagkataon lang yan. Buhay tayo. Jen, Ron, tingnan niyo yung litrato sa dyaryo. Nandito yung mukha nila. Nandito yung mukha ng nurse na kasabay natin. Nung bata at ni Lola. Lola, patay na po kayo noong 1999? Oh my gosh, Ron, tingnan mo to. Kamukhang kamukha mo yung isang lalaki na nakangiting nasa litrato. Pati yung peklat sa kelay. Pati yung peklat sa kilay mo. Eksaktong eksakto, Ron. Ikaw yan. Hindi ako yan. Imposible. 2 taong gulang pa lang ako nung 1999. Paano ako mamamatay sa aksidente na yan? Kamukha ko lang yan. Sinabi ko sa inyo, prank to. May hidden camera kayo, no? Dahil hindi ikaw ang nasa litrato, Ron. Ang nasa litrato ay ang tunay mong ama. Ano? Tatay ko? Oo. Isa siya sa mga nasawi rito sa sakuna noong gabi ng Hulyo 27, 1999. Kaya ganyan ang mukha mo. Kamukhang kamukha mo siya. Sabi mo, inabando na kayo ng tatay mo, hindi ba? Hindi niya kayo inabando na, Ron. Hindi lang siya nakauwi.
dahil dito na siya binawian ng buhay. Tatay ko. Kaya pala. Pero bakit kami nandito, Lola? Anong kinalaman namin sa aksidente noong 1999? Bakit niyo kami dinala sa mga magulang namin? Ikaw, Jen, anak ka ng nurse na namatay sa aksidente. Hindi mo tunay na ina ang kinagisnan mo ngayon. Inampun ka lang niya matapos ang trahedya dahil naulila ka ng maaga. Binabantayan ka ng tunay mong ina gabi-gabi pag uwi mo galing trabaho. At ako? Ako po? Ano pong kinalaman ko dito? Ikaw ang dahilan kung bakit bumabalik ang jeep gabi-gabi, Ramona. Ang ama mo ang driver ng jeep, 27. Nawalan ito ng preno at bumangga noong gabing iyon. Mula sa usok at dilim, dahan-dahang naglakad papalapit ang driver ng jeep. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ramona ang kabuuan ng kanyang muka sa liwanag ng buwan. Nawala na ang mapuputing mata nito at bumalik ang anyo ng isang pagod, ngunit mapagmahal na ama. Patay na si Papa nung bata pa ako. Sabi nila sa akin inatake daw siya sa puso. Papa, ikaw ba yan? Pasensya ka na, anak. Patawarin mo sana ako. Hindi ko sinasadya yung aksidente. Nawalan ako ng preno sa madulas na kalsada. Hindi kita naiuwi noon tulad ng pangako ko. 27 taon na akong bumabiyahe tuwing gabi sa EDSA. Umaasa na makita kitang lumaki. Kung papa niya po kayo at sinundo niyo lang pala siya para makita, bakit kami nandito? Bakit mo kami sinama sa biyahe ng mga patay? May pangarap pa kami. Dahil hindi naman dapat kayo nakasakay sa akin ngayong gabi, Ron. Ang Jeep 27 ay sumusundo lang ng mga kaluluwang ligaw. Hindi kayo isinama. Sinundo na rin kayo. Ano pong ibig niyong sabihin? Buhay kami kanina sa waiting shed. Nag-OT pa nga kami eh. Noong 11:26, dumating ang tunay na huling jeep niyo sa waiting shed. Pero hindi kayo sumakay. Kausap mo ang telepono mo, Ramona. Tuwang-tuwa kayong nagtatawanan nila Jen at Ron dahil nangaasar siya tungkol sa stalker. Sa sobrang ingay at saya niyo, sa sobrang kalikutan ninyo sa gilid ng bangketa, hindi niyo napansin ang paparating. Nawala ng kontrol ang isang malaking truck sa kabilang linya dahil sa baha. At tumawid ito sa mismong waiting shed na kinatatayuan niya. Wala na kayo bago ko pa manihinto ang jeep ko sa tapat ninyo. May tumawag nga sa akin. Anong number? Jen, Ron, naalala ko na. Naalala ko yung malakas na busina. Ang lakas ng ilaw at tumama sa mukha natin. Yung tunog na basag na salamin at gumawang pader. Nasagasaan tayo. Ramona, Ron, tingnan niyo ang mga damit natin. Tingnan niyo mabuti. Nang tumingin ang tatlo sa kanilang mga sarili, tuluyang nawala ang ilusyon ng malilinis na ng damit pang opisina. Bumuluga sa kanila ang kanilang tunay na kaanyuan. Wasak at puro dugo ang blusa ni Jen. May malaking sugat sa kanyang ulo. Basag ang bungo at puno ng gasgas ang mukha ni Ron. At si Ramona, bali ang braso at duguan ang buong damit. Puro dugo tayo. Namatay na tayo doon sa waiting shed pala. Kaya pala walang pumansin sa atin nung nakatayo tayo doon pagkaalis ni Lola Nena. Kaya pala hindi tayo nakikita ng ibang sasakyan. Kaya wala tayong signal. Kasi pala sinusundo na tayo ng mga magulang natin. Patay na pala tayo. Oras na para magpahinga, mga anak ko.
Tapos na ang shift ninyo. Tara na. Hinihintay na kayo ng mga pamilya ninyo sa loob. Opo, Papa. Uwi na tayo. Pagod na po ako. Isang malagim na balita ang gumimbal sa buong Manila ngayong madaling araw. 3 call center agents ang nasawi on the spot matapos araruhin ng isang nawalan ng prenong 10-wheeler truck ang isang waiting shed sa kabaan ng EDSA. Ang mga biktima na nakilalang sina Ramona, Jen at Ron ay sinasabing nagtatawanan umano at abala sa isang phone call kaya hindi napansin ang paparating na panganib. Ayon sa mga saksi, ilang minuto matapos ang aksidente, habang nakahandusay ang mga biktima, may isang lumang berdeng jeep ang tila huminto sa mismong lugar ng sakuna. Kupas ang pintura, basag ang isang headlight nito at sa itaas ng windshield, nakasulat umano ang numerong 27. Kung ikaw ang nasa waiting shed ng ang gabing iyon, sasakay ka ba? O hahayaan mong dumaan ang uling biyahe kahit hindi mo alam kung makakauwi ka pa. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, Huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na audio dramas. at kung mayroon kang sariling nakakatakot na karanasan, Ibahagi mo sa comments. Baka ang susunod naming kwento ay kwento mo na. hanggang sa susunod at tandaan, Hindi hindi lahat ng biyahe ay para sa mga buhay.